Kaya medyo fair pa yung weather. Parang ganyan lang sa Tagaytay, yung lamig. Pero siguro kung mas malamig, mahirap pag naglalakad ka, di ba? Kaya binigay ng pagkakataon ng Diyos na bigyan tayo ng maayos na panahon, no? Hindi mahirap. So, bago tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa napakadakilang biyaya na ipinagkakaloob po ninyo sa amin. Salamat sa pagkakataong ito na bagamat sobrang busy ang mga sisters at mga na-invitees, pero nagbigay po sila ng panahon para sa pakikinig ng salita ng Diyos, para sa kaligtasang espiritual. Kaya sa araw na ito, patuloy po kaming lumalapit sa inyo at lumuluhod. Yumuyo ko sa inyong harapan na tulungan niyo po ang bawat isang nakikinig na ang salita ng Diyos ay gumawa sa kanilang mga puso. Gamitin din po ninyo ang bibig ng inyong lingkod upang maipahayag ang katotohanan at magdala sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, dahil sa inyong pag-ibig na tanggap namin yung pinakamahalagang bagay, ang kaligtasan ng aming espiritu. At ngayon, ibinabahagi po namin ang kaligtasan ito. Nawa po ang mga nakikinig dito na wala pang kaligtasan ay makatanggap din po ng dakilang biyaya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, sa Lucas chapter 19, si Sakeo. Kilala niyo ba si Sakeo? Ayan. Si Sakeo ay may paniniwala sa Diyos bago siya nakatanggap ng kaligtasan. Okay po? Sabi po rito, si Sakeo, si Jesus at si Sakeo, siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho, si Jesus, at doon may isang lalaki na ang pangalan ay Sakeo. So, si Sakeo, maganda yung trabaho niya. Isang maniningil ng buwis at mayaman. Tama po? So, nagsikap siyang makita kung sino si Jesus, subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao sapagkat siya'y pandak. Tama po, maliit, di ba? Yung pandak, maliit. Okay. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang sikomoro, puno ng sikomoro, upang makita siya sapagkat siya daraan sa daang iyon. Nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, dali ka, bumaba ka sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo sa ngayon. Kaya siya nagmadali, bumaba at natutuwa siyang tinanggap. Okay? Nang kanilang makita ito ay nagbulungan silang lahat na magsasabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Tama po? Actually, may mga taong sumusubaybay sa ginagawa ng Panginoon, di ba? So, nung pumunta siya doon sa bahay ni Sakeo, sabi nila, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Sa paningin ng mga priest that time, yung ginagawa ni Jesus ay hindi tama. Bakit siya makikihalubilo sa mga taong makasalanan? Di po? So, nang dumating si Jesus sa bahay ni Sakeo, si Sakeo ay tumindig at sinabi, Panginoon, Panginoon, okay, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ko sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ng kaligtasan, sapagkat siya ay anak din ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Okay po? So si Sakeo po ay, ang sabi,
ay isang taong mayaman. Tama po? Tapos, meron siyang pagnanais makita si Jesus. Okay. So dahil sa kanyang pagnanais na makita si Jesus, alam ba ni Jesus na si Zacchaeus ay nagnanais na makita siya? Alam ba ni Jesus na gusto siyang makita ni Zacchaeus? Alam ni Jesus. Bakit po? Sapagkat si Jesus ay may katangian ng bilang isang Diyos. Tama po? Alam niya kung sino yung taong naghahanap sa Kanya. Tama po? Kaya si Zacchaeus, sabi po, actually, gumawa pa ng paraan si Zacchaeus, umakyat sa Sicomoro. Kayo nga, hindi kayo umakyat sa Sicomoro siguro yung iba dito, bago nyo natagpuan yung kaligtasan nyo. Di ba? Hindi kayo umakyat sa puno. Pero si Zacchaeus, dahil gusto niya, kaya nung dumaan si Jesus, tumingala, sinabi sa kanya, Zacchaeus, dali ka, bumaba ka. Sapagat kailangan tumuloy ako sa bahay mo. Kaya siya nagmadali, bumaba at natutuwa siyang tinanggap. Masaya ba si Zacchaeus nung natagpuan si Jesus? Kayo, yung mga iba dito, masaya ba kayo nung natagpuan niyo ang Panginoon? Baka hindi Si Zacchaeus, masaya talaga siya, di ba? Tapos, nang makita niya si Jesus, mayroong nangyari sa puso ni Zacchaeus. Tama po? Sa kanyang puso may nangyari nung na-meet niya si Jesus. Sabi niya, si Zacchaeus ay tumindig at sinabi, Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay binibigay ko sa mga dukha. May nangyari ba sa puso ni Zacchaeus? Actually, yung mga tax collector ay mga dinadaya nila yung buwis, di ba? Pero si Zacchaeus, nung natagpuan niya ang Panginoon, natagpuan siya ng Panginoon, nagkaroon ng changes sa kanyang heart, sa kanyang mind. Ang unang naisip niya, Panginoon, ang aking mga pag-aari, binibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamamagitan ng pandaraya may kinuha ko sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Okay. Sa tingin nyo, ito ba yung experience ng pagka-born again ni Zacchaeus? Ito ba? Kayo pa ba, nang na-born again kayo, may nagbago ba sa puso nyo? Katulad ni Zacchaeus, nung na-born again siya, may nagbago sa kanyang puso. Dati siyang greedy sa pera, sa material na bagay, pero nung na-born again siya, sabi niya, Panginoon, yung kalahati ng kayamanan ko. Di ba? From greedy to generous, di ba? Actually, kung papansinin natin, si Zacchaeus ay mahirap maligtas. Tama po? Dahil isa siyang mayaman, may pera, may impluwensya sa gobyerno. Tama po? Dahil tax collector. Pero nung na-meet niya si Jesus, ang isang bagay na nangyari sa kanya, yung kanyang puso nag-change. No? At nagkaroon siya ng passion sa dukha. Meron siyang kaisipan na ibibigay ko sa mga dukha. Ano yung mga dukha? Yung mga mahihirap. Tama po? Meron 2 dukha sa Bible. Dukha sa material na bagay, pero mayaman sa espiritual. Tama po? Dukha sa espiritual, pero mayaman sa espiritual na bagay. Tama po? Si Zacchaeus, sabi niya, ibibigay ko ito sa mga dukha. Siguro yung pera ni Zacchaeus, ginamit ni Jesus, ginamit ng Panginoon para patuloy na ma-evangelize yung mas marami. Tama po? Para madala sa church. Kaya si Zacchaeus, nung nagkaroon siya ng ganitong puso, sa tingin nyo, nagalak ba ang Diyos? Sa inyo ba? Nagalak ba ang Diyos sa inyo? Hanggang ngayon ba? Nagagalak ba ang Diyos sa inyo? Baka hindi Kaya sinabi ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan. Kapag dumarating yung ebanghelyo, kapag dumarating ang salita ng Diyos sa puso ng isang tao, nagkakaroon ng tunay na pagbabago. Tama po?
Dahil sabi ng Bible, ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos. It is the power of God, di ba? Hindi tayo kayang baguhin ng tao. Kapag ang ugali natin ay masama, hindi tayo kayang baguhin ng tao. Pero kaya tayong baguhin ng salita ng Diyos. Malamang si Sakeo nung una, greedy ito, di ba? Gahaman siya sa material na bagay. Laging nasa isip niya ay pera, pera, pera. Pero nung natagpuan niya ang Panginoon, natagpuan siya ng Panginoon, yung pera ay hindi na nasa isip niya. Tama po? Ang sabi niya, ibibigay ko yung kayamanan ko sa mga dukha. Nagkaroon bigla siya ng burden at passion sa dukha. Okay? Kaya sabi ni Jesus, dumating ang kaligtasan sa sambahayang ito. Kaya yung kaligtasan, di ba, may ebidensya? May evidence ba yung salvation? Pag walang ebidensya yung kaligtasan, baka hindi pa nagbabago, di ba? Hindi pa naipanganak ng muli. Si Sakeo, may ebidensya yung kaligtasan niya, di ba? Sabi niya, from greedy to generous, di ba? Binigay niya yung kayamanan niya. Yan sabi ni Jesus, dumating ang kaligtasan sa sambahayang ito. Sabi po sa verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawala. Okay. Alam niyo ba na mahirap mag-evangelize? Alam niyo ba na mahirap magdala ng kaluluwa sa church? Napakahirap. Kaya kapag nadala mo na sa church ang isang tao, huwag ka nang pumayag na mawawala pa siya. Kahit na anong mangyari. Bakit po? Napakahirap mag-evangelize ng kaluluwa. Lalo na dito sa bansang ito dahil napaka-busy ng mga tao dito, di ba? Kayo rin, hindi ba? Kung tutuusin, busy kayo pero nandito kayo. Kaya nga, pag may nagpaunlak na isang kaluluwa, napakahalaga nun, tama po? Siguro yung iba dito pumili kayo, di ba? Ano ba? Magsa-sideline na lang ako o pupunta ako sa church, tama po? Siguro yung iba dito, hindi na lang muna ako mag-work ngayon. Sasama na lang muna ako sa Bible seminar sa church. Meron kayong pinili, hindi ba? So kung ganon, dapat nating maintindihan, even in the single soul sa loob ng church, ay mahalaga. Bakit po? Dahil mahirap mag-evangelize at magdala ng kaluluwa sa loob ng church. Tama po? So, si Sakeo, nung dumating siya doon, nakilala niya ang Panginoon, pababayaan ba siya ng Panginoon mawala? Sabi dito, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Actually, ang mga naliligtas, inilalagay ng Diyos sa church. Sabi sa Acts chapter 2, idinaragdag ng Diyos ang mga kaluluwang naliligtas sa church. Kaya pag naligtas kayo sa ebanghelyong ito, inilalagay tayo ng Diyos dito sa church, dito sa fellowship na ito. Tama po? Bakit kailangan dito? Para alagaan kayo. Alagaan sa spiritual na pangangailangan hanggang dumating ang Panginoon. Okay? Kaya yung church, hindi na siya for the sake of religious ritual. Yung church ngayon ay it is your spiritual family. Tama po? So kung masave ka, nagkaroon ka ng pinakatunay na family. Yung family physically temporary lang. Darating ang araw, ihiwalay sa physical na pamilya. Pero yung spiritual family ay permanent, pang forever. Tama po? So ito ay inyong spiritual family. Tama po ba? So, kapag ito ang inyong spiritual family, sa paningin ng Diyos, dapat ito ay minamahal nyo yung mga bahagi sa spiritual family. Tama po? Kaya ngayon, mag-aaral tayo tungkol sa pagdating ng Panginoong Hesus, yung second coming. Okay? Wala na tayong time para pa
spend ng maraming oras sa sanlibutan ito dahil base sa Biblia, yung pagdating ng Panginoon ay mas malapit na sa ating panahon. Okay po? So, pag-aralan natin yung tungkol sa signs of the last days. Okay? Una, yung signs of the last days, mayroong dalawang bahagi. Yung history ng Israel, yung pagtawag ng Diyos, pagbibigay ng pagpapala, yung pagtalikod, tapos yung kanilang restoration. Yung ikalawang bahagi sa Matthew chapter 24, yung mga signs na sinabi ni Jesus, yung mga palatandaan na siya ay malapit nang bumalik. Okay po? Una, si Abraham, tinawag ng Diyos. Sabi po kay Abraham kung paano nagsimula yung bansang Israel. Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama. Pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Genesis chapter 12 verse 2, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. So si Abraham, nang tinawag ng Diyos, sa kanya nagsimula yung lahi ng bansang Israel. May tatlong ipinangako ang Diyos sa kanya. Okay po? Una, yung covenant ng Diyos, yung land, yung tinatawag na land of Canaan. No? Yan yung Palestine, di ba? Pagkatapos, yung nation, sa pamamagitan niya, magkakaroon ng isang bansa, yan naman po yung nation of Israel. At blessings, sa pamamagitan niya, yung pagdating ni Jesus Christ. Dahil mula sa Israel, yung lahi ng ating Panginoon. Tama po? Yun yung promise ng Diyos kay Abraham. Okay? Kaya yung plano ng Diyos sa Israel, ibinigay sa kanila yung mga signs. Diba? Maraming mga miracles, signs, and wonders na ginawa ang Panginoon sa Old Testament. Halimbawa, yung Red Sea crossing, yung 10 plagues, yung manna, kung paano ito ipinakita sa kanila para sila ay magkaroon ng tunay na pananampalataya na yung mga bagay na ito ay ginawa ng Diyos. Tama po? Pangalawa, yung ibinigay sa kanila yung law, yung 10 Commandments. Tama po? Tinanggap nila yung 10 Commandments doon sa Mount Sinai, tinanggap ni Moises. Okay? At inobliga sila ng Panginoon na dapat nila itong sundin. Okay? Pagkatapos, dumating naman si Jesus Christ. Okay? Sa pagdating ni Jesus Christ, nangaral si Jesus Christ sa bansang Israel. Okay? At doon dumating yung Ebanghelyo. Okay? Alam natin, sa pangangaral ng Panginoon, hindi tinanggap ng Israel yung gospel. Okay po? Kaya yung gospel ay dinala sa mga Gentiles, sa atin. So hanggang ngayon, yung gospel na ito ay ipinapangaral. Tama po? So, yung Israel, sabi sa Isaiah chapter 43, verse 10, sabi po, kayo'y aking mga saksi. Tama po? Witness. Sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin, at inyong maunawaan na ako nga. Walang Diyos na inanyuhan una sa akin, o magkaroon man pagkatapos ko. Anong ibig sabihin ng saksi o witness? Actually, sa Lumang Tipan, ang mga Israelita ay naging saksi kung paanong kumikilos yung kapangyarihan ng Diyos. Pero sa Acts chapter 1, verse 8, ang mga saksi ngayon ay ang church, yung mga brothers and sisters. Ang sabi ron, kayo ay aking magiging saksi. Tama po? So, yung Israel, bagamat sila'y saksi, gusto ng Diyos sa pamamagitan nila, makilala ng mga hintil kung sino ang tunay na Diyos. Kaya sabi ng Bible, dito sa Deuteronomy, merong kasunduan. Sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 2, sabi po, kung susundin mo ang tinig ng Panginoong mong Diyos, maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking inutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo.
So yung kondisyon ng Diyos para sa pagpapalang pisikal sa bansang Israel ay kung susunod sila. Tama po? Kung susundin mo yung tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng mga utos na ito na aking inutos sa iyo sa araw na ito. Sabi ng Panginoon sa kanila, itataas ko kayo. At lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo. Tama po? Kung susundin. Tama po? Pero paano kung hindi sila susunod? Ngunit, kung hindi mo papakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na aking inutos sa iyo sa araw na ito, ang lahat ng ano daw po, sumpang ito ay darating sa iyo. Kaya may dalawang kondisyon ng Diyos sa bansang Israel. Di ba? Kung susunod sila, pagpapalain sila ng Diyos. Pero kung hindi, susumpain sila. Tama po? Yun yung kondisyon ng Diyos. Kaya tumanggap sila ng kondisyon, ng covenant, at ang sabi ng Panginoon, ito ang inyong gagawin. Okay po? So yung tipanan ng Israel at ng Diyos, una, sabi rito, obedience, blessings. Tama po? Disobedience, curse. Tama po? Depende sa kanilang pagsunod. Tama po? So yun yung sinabi ng Biblia. Pero sabi po sa Bible, ipinagbawal sa kanila yung bagay na ito. Sabi, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan. Nakawangis ng anumang nasa itaas sa langit, ng nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Nung naglakbay sila sa wilderness, nakaisip silang gumawa ng ganitong bagay. Nainip sila kay Moises. Doon sa Exodus chapter 32, verse 1, sabi po, nang makita ng bayan na magtatagal si Moises ng papanaog sa bundok, ay nagtipon ang bayan kay Aaron at sinabi, tumindig ka, igawa mo kami ng mga, ano daw po? Diyos. Pwede palang gawin yung Diyos. Pero siyempre, small letter yan, di ba? Idols yan. Tama po? Mangunguna sa amin. May idols na mangunguna sa amin. Sapagkat ang Moises na ito ay naglabas sa amin mula sa lupay ng Ehipto ay hindi na namin alam kung ano na ang nangyari sa kanya. Okay? So sa verse 4, sabi po, kanyang tinanggap si Aaron, kanyang tinanggap ang ginto mula sa kanila, hinubog ito sa pamamagitan ng isang kagamitang pandilok, ginawang isang hinulmang guya at kanilang sinabi, ang mga ito ang iyong mga Diyos o Israel. Tama po. So yung kondisyon ng Diyos, kung susunod sila, pagpapalain sila. Pero kung susuway sila, susumpain sila. So ipinagbawal ng Diyos sa kanila ito. Pero, sabi ng Biblia, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan. Meron ba kayong idols? Baka meron kayong idols, itapon nyo na. Yung bansang Israel, sabi ng Bible, sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng ano po. Larawang inanyuhan. Tama po. Bawal, ayaw ng Diyos. Di ba? Huwag mo rin silang ano po, yuyukuran. O paglilingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang hanggang sa mga anak at sa ikatlo, ikaapat na salinlahi ng mga napopuot sa akin. Okay? Huwag mo silang yuyukuran. Okay? Pero, ang sabi po sa Bible, bagamat sila ay binigyan ng utos, ang sabi po sa 2 Kings chapter 17 verse 13, gayon may binalaan ng Panginoon ng Israel at Juda sa pamamagitan ng mga propeta at bawat nakakakita ng pangitay na sinasabi, layuan ninyo ang inyong masasamang lakad, tuparin ninyo ang aking mga utos, mga tuntunin. Ayon sa buong kautusan na aking iniutos sa inyo, sa inyong mga ninuno, at aking ipinadala sa inyo sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta. Okay? Kaya yung mga prophet, pinapadala ng Diyos para sila bigyan ng aral at babala. Tama po? Yung pagsunod nila. Okay?
Pero sabi po sa 2 King chapter 17 verse 14, ang daw ang gusto nila, ayaw nilang makinig. Pinatigas ang kanilang ulo. Tampo. Hindi sumampalataya sa Panginoon nilang Diyos. Bagamat nakita nila yung maraming miracle, signs and wonders in the Old Testament, subalit nung ibinigay sa kanila yung salita ng Diyos, ipinangaral sa kanila ng mga propeta, ayaw nilang makinig. Meron bang ganito ngayon? Ayaw makinig nitong Biblia? Meron? Marami daw. Ho. Kaya, sabi, ayaw nilang makinig. Pinatigas ang kanilang ulo. Tama po? Kanilang itinakwil ang lahat ng mga utos ng Panginoon nilang Diyos, gumawa para sa kanilang sarili ng mga larawang hinulma na dalawang guya, nagsigawa ng sagradong poste at sinamba ang hukbo ng langit at naglingkod kay Baal. So yung kondisyon ng Diyos sa kanila, kung kayo'y susunod, pagpapalain kayo. Pero kapag kayo sumuway, susumpain kayo ng Diyos. Tama po? Kaya dahil sa kanilang pagsuway, nagbigay ng propesiya si Moises. Sabi niya, pangangalatin kayo ng Panginoon sa lahat ng mga bayan. Okay. Pangangalatin, ikakalat sila. Ibig sabihin, yung bansang Israel ay ikakalat sa iba't ibang panig ng mundo sila. Bakit po? At ang sabi po, mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, dooy maglilingkod kayo sa ibang mga Diyos na yari daw saan? Na hindi nila kilala. Dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa kanilang pagtanggi, sabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa, huwag kayong maglilingkod sa ganitong bagay. Kapag sinuway ninyo ang utos, instead na pagpapala ay magiging sumpa. Tama po? Yung Diyos ang nagsasabi. Tama po? Kaya sabi po doon, nung sila ay sumuway, yung templo na ginawa ni Haring Solomon, sa Jeremiah chapter 52 verse 13, pasensya na po, hindi ako makakita, nabura yung Tagalog nito, kaya ito na lang sa English. Jeremiah chapter 52 verse 13, He burned the house of the Lord and the king's house, all the houses of Jerusalem, that is, all the houses of the great, He burned with fire. Una, dahil sa kanilang pagsuway, yung templo, sinunog. Tama po? At yung tahanan ng hari ay sinunog ng mga Babylonian soldiers. Okay? And all the army of the Chaldeans who were with the captain of the guard broke down all the walls of Jerusalem. Sinira yung mga pader na itinayo. Okay? Dahil sa kanilang pagsuway. Okay? At yung parusa din sa kanila, then Nebuzaradan, the captain of the guard, carried away captive some of the poor. Nagkaroon sila ng 70 years captivity sa Babylonian Empire. Okay? 70 years captive and slavery. No? Mula doon sa pagiging malakas at mayamang bansa, naging alipin sila. Okay? And then the king of Babylon killed the son of Zedekiah before his eyes. Pinatay ng hari ng Babylonia, no? Yung anak ng hari. And he killed all the princes of Judah in Riblah, and he also put up the eyes of Zedekiah, and the king of Babylon bound him in bronze, and then fetters, okay, took him to Babylon and put him in prison till the day of his death. Yung mata ng hari, dinukot, inalis, okay? Dahil sa kanilang pagtalikod sa salita ng Diyos. Po? At ang sabi po, ang buong lupain ito ay magiging guho at katatakutan, at ang mga bansang ito ay maglilingkod sa hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Okay. Kaya yung kanilang lupain ay naging guho. Okay. Yung dating land of promise na pinangako ng Diyos, dahil sa pagtalikod nila ay nagkaroon ng tigang. Tama po?
Sa loob ng 23 taon, mula ng ika-13 taon ni Josias na anak ni Amon na hari ng Juda, hanggang sa araw na ito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, ako'y matyagang nagsalita sa inyo, ngunit di kayo nakikinig. Tama po. Kaya medyo mahirap pag ang tao ay tumanggi dito sa salita ng Diyos. Okay? Yung bansang Israel, bagamat sila'y pinili at tinawag, binigyan sila ng pagpapala ng Diyos, binigyan sila ng kondisyon na kung kayo ay susunod, pagpapalain, subalit kung kayo ay hindi susunod, kayo ay susumpain. Okay? Yan sabi ng Bible in Jeremiah chapter 25, verse 4, nakinig po ba sila? Hindi kayo nakinig ni ikiniling man ang inyong mga tainga upang makinig. Bagaman patuloy na sinugo ng Panginoon sa inyo ang lahat niyang malingkod na propeta. Kaya yung problema nila, tinanggihan nila yung salita ng Diyos, kumbaga, parang ganito, tinakpan nila yung tenga nila. Ayoko marinig yan. Gusto kong sumunod sa sarili kong gusto. Okay. So dahil doon, sabi po, disobedience to the law of God in the Old Testament, so God removed all the blessing in Israel. Okay? Tinanggal niya yung pagpapala. Yun yung naging resulta ng kanilang pagsuway. Pangalawa, yung templo o temple built by Solomon destroyed by King Nebuchadnezzar. Yung templo ang ginawa ni Haring Solomon. Tama po? Sumunod, yung kanilang bansa, yung kanilang lupa, at yung kanilang sovereignty bilang isang bansa ay naging nawalan sila ng karapatan. Forfeited. Tama po? And then, their worship to the temple forbidden. Hindi na sila pwedeng pumunta sa kanilang templo sapagkat ito ay sinira ng Babylonian Empire. Okay? Their freedom turned into slavery. And then, captivated for 70 years in Babylon. Blessings turned into persecution. Bakit po hinayaan ng Diyos ito sa kanila? For one reason. Okay? Dahil sa pag-commit nila ng kasalanan laban sa salita ng Diyos. Tumanggi sila, di ba? Ang sabi ng Bible, ang sabi ng salita ng Diyos, kung kayo susunod, blessings. Tama po? Pagpapala. Pero pag sumuway kayo, sumpa. Tapos, ibinigay sa kanila si Jesus Christ, di ba? Nung dumating si Jesus Christ sa bansang Israel, ang Israel ay nasa panahon ng tinatawag na spiritual blindness. Okay? Kaya sabi po, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhen, maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at ang kanyang pangalan ay tatawagin pangalan na Emmanuel. Okay? Kaya sabi po, isang birhen, maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Actually, siyempre sa medical theory or sa reality, hindi pwedeng manganak ang isang birhen, di ba? Tama po? Pero sinabi rito, isang birhen, maglilihi at manganganak ng isang lalaki. So, ito po ay si Mary. Tama po? Ginamit ng Diyos yung womb ni Mary para isilang si Jesus Christ. Tama po? So, 700 years before Christ, no, yung Isaiah ay sinulat, 700 years ang nakalipas bago natupad ang talatang ito. Okay? Yun yung prophecy ni Isaiah. Kaya nang dumating si Jesus sa bansang Israel, nang nangaral po siya ng salita ng Diyos, ang sabi po, siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, gayon may hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan, siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Okay. So, nung ibinigay sa kanila yung law, hindi nila sinunod. Nung ibinigay si Jesus Christ bilang Messiah as a promise, hindi nila tinanggap. Tama po? At sa panahong si Jesus Christ ay nangaral sa kanila, ang sabi, nagtuturo siya araw-araw sa templo, ngunit pinagsisikapan siya ng mga punong pari at ng mga iskriba
at ng mga pinuno ng bayan na siya'y patayin. Tama po? Kaya, yung kanilang pananampalataya ay naglaho. Tama po? At ang sabi po, subalit ngayon, sa John chapter 8 verse 40, subalit ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin, si Jesus. Kaya sabi po, isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Kaya nung dumating ang Panginoon, ito yung nangyayari. Okay? Pagkatapos, hindi lang nila gustong patayin, anong sigaw nila? Sabi po, sinabi sa kanila ni Pilato, anong gagawin ko kay Jesus? Tinatawag na Kristo. Sinabi din ng lahat, ipako siya sa krus. At sumagot ang buong bayan na nagsabi, pananagutan namin at ang aming mga anak ang kanyang dugo. Kaninong dugo? Kay Jesus. Tama po? Kami at ang aming mga anak, bahala managot. Okay? Kaya dahil doon, si Jesus nangaral sa kanila. Subalit, sinasabi ko sa inyo, hindi subalit, malibang kayo'y magsisi, mapapahamak din kayong lahat tulad nila. Kaya tinawagan niya yung bayang Israel, magsisi kayo, di ba? Sa kanilang pagsuway. Pero tinanggap man nila yung panawagan ni Jesus? Hindi. Okay? Kaya sabi ni Jesus, O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang ulit kong ninais na tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw ninyo. Masdan ninyo ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. Dahil sa kanilang pagtanggi at pagpatay sa mga propeta at pagtanggi sa pangangaral ni Jesus, si Jesus ay nagbigay ng prophecy sa kanila. Sabi niya, darating ang araw, masdan ninyo ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. Okay. Kaya sabi po, habang nagsasalita ang ilan tungkol sa templo, kung paano ito'y napapalumitian ng magandang bato at ng mga handog ay kanyang sinabi, tungkol sa bagay na ito na inyong nakikita, darating ang mga araw na walang maiiwan dito ni isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. So, hindi lang yung mga bahay nila ang wawasakin, nagpropesiya din si Jesus tungkol sa pagkawasak ng templo. Okay. Yung templong ito ay na-restore ni King Herod. Okay. Kaya, sabi ni Jesus, dahil sa inyong pagsuway, yung templong ito ay totally babagsak. Walang batong maiiwan. Okay. At sabi sa Ezekiel, sa kanilang pagsuway, ang ikatlong bahagi mo ay mamamatay sa pamamagitan ng salot, sa pamamagitan ng tagutom, sa pamamagitan ng tabak, at ikakalat ka sa lahat ng hangin, magbubunot ng tabak sa likuran nila. So ito yung naging kapalit ng kanilang pagsuway. Tama po. Kaya sabi po sa Ezekiel chapter 5 verse 13, ganito uubusin ang aking galit at aking lulubusin ang aking puot sa kanila. Okay. At ako'y masisiyahan kanilang malalaman na ako ang Panginoon ay nagsasalita sa aking paninibugho kapag aking inubos ang aking puot sa kanila. Kaya dahil sa kanilang pagtanggi at pagsuway, ang Diyos ay, napuot. Tama po? Kaya doon sa Romans chapter 1 verse 18 binanggit din, ang Diyos ay napopuot laban sa kasakiman at kasamaan ng tao. Napopuot ang Diyos sa kasalanan, siyempre, yun ang ibig sabihin. So, yung bansang Israel, nung tinalikuran nila yung Biblia, pinarusahan sila ng Diyos. At nang hindi nila kinilala si Jesus, pinarusahan din sila ng Diyos. Okay? Kaya nung AD 70, after 37 years ng kamatayan ni Jesus, yung mga sundalo ng Roman Empire sa pamamagitan ni General Titus, during AD 70 ay dumating sa Jerusalem, sinira yung templo. Okay. Winasak yung templo at yung mga Israelita, pinatay ni General Titus na mga Romano na sundalo ay 1,100,000 Jewish people. Okay. Sabi nila, pananagutan namin,
at ng aming mga anak yung kanyang dugo kay Jesus. Tumanggi sila sa salita ng Diyos, yung Bible, yung Ten Commandments, ibinigay sa kanila, tumanggi sila. Instead na blessings, naging curse. Ibinigay sa kanila si Jesus, nangaral si Jesus sa kanila, tinawagan silang magsisi, tumanggi sila. Instead, ang sabi ng Biblia, ninanais nilang patayin si Jesus at sinabi nila, babayaran namin, pananagutan namin yung kanyang dugo. Dahil doon, si Jesus ay nagbigay ng propesiya. So, nung AD 70, 1,100,000 killed by Titus. Pagkatapos noon, diaspora, ikinalat sila sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? Yun yung parusa dahil sa kanilang pagtalikod at pagsuway o kawalan ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Okay? Kaya noong Second World War, during the War of Nazis regime, 1940s, 1930s, 1940s, 6 million Jewish people ang pinatay ng mga Nazis. Okay? Sabi nila, sumagot ang buong bayan na nagsabi, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Sino po ito? Yung kanyang dugo. Sino po ito? Si Jesus. Tama po? Pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Yung pagpatay nila kay Jesus at pagpapaho nila sa krus, ang sabi nila, pananagutan namin yung kanyang dugo. Hindi lang sila at ng kanilang mga anak. Kaya nung Second World War, 6 million Jewish people killed by Nazis. Okay po, tingnan natin to. Dachau. Sachsenhausen. Flossenburg. Bergen-Belsen. Mauthausen. Ravensbrück. Nordhausen.
Actually, sa panahon ng persecution ng mga Hudyo, tumakas sila. Umalis sila sa kanilang bansa dahil sila yung pinapatay saan man sila pumunta. Kaya sa Pilipinas, 1,000 Jewish people yung tinanggap ng Pilipinas sa panahon na yon. Sa panahon, I think, o hindi ako nagkakamali, sa panahon ni President Rojas. Okay? So sa panahon na yon, nang sila po ay pinersecute, no? So pinatay sa kanila ay 6 million Jewish people killed by Nazis. Dahil sinasabi nila, pananagutan namin at ng aming mga anak yung pagpatay nila kay Jesus, yung kanyang dugo. Okay? Curse, di ba? Sinabi ron. And then, sa loob halos ng 2,000 taon ng kanilang pagdurusa, ikinalat sila sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? Yung mga Hudyo. Siya yung tinatawag na Holocaust. Kung titignan po ninyo sa internet, pag tinype niyo yung Holocaust, so lalabas po yan yung history nila sa loob ng halos 2,000 taon. So bakit sila pinarusahan ng Diyos? Dahil sa kanilang pagtanggi sa salita ng Diyos. Kaya yung larawan ng 2,000 taon na parusa ay larawan ng eternal judgment sa mga taong tatanggi rin sa salita ng Diyos na ito. Tama po? Kaya yung disobedience to the law of God, God removed all the blessings in Israel, sinira yung templo, and then nawalan sila ng sariling bansa, hindi na sila pinayagan sumamba sa templo. Yung kanilang kalayaan turned into slavery, naging alipin sila sa loob ng 70 taon. Yung pagpapala ay turned into persecution, disobedience to the law of God in the Old Testament. Dahil sa pag-commit nila ng kasalanan laban sa salita ng Diyos. Paano naman yung unbelief nila kay Jesus Christ o disobedient nila nang dumating si Jesus? Yung templo ay totally destroyed for almost 2,000 years. No? Hanggang ngayon, hindi pa nare-restore. Okay. Tapos, si General Titus, pinatay niya yung 1,100,000 Jewish people noong AD 70. Yung BC at AD 70, yung BC at AD 70, ang naghahati ng panahon ay si Jesus. Yung BC ay before Christ. Yung AD ay the year of the Lord, yung pagdating ni Jesus. Okay? And then their land sovereignty forfeited for almost 1,900 years. Okay? Tapos, ikinalat sila sa iba't ibang panig ng mundo, pinapatay sila kung saan sila pumupunta. And then, yung blessings turn into famine and persecution. Persecuted and killed by the Gentiles nation. Okay? Kaya kung titignan niyo po sa history, yung kanilang bayan ay pagpapala na naging sumpa sa kanila. Bakit po? Ang sabi ng Biblia, kung sila ay susunod, pagpapalain. Pero pag sila ay sumuway, susumpain. Okay? Dahil sa kanilang pagtanggi, tama po? Kaya may mga tao din ngayon na ganito yung kanilang puso, tumatanggi din sa salita ng Diyos. Okay? Tungkol sa kasalanan, sapagat hindi sila sumasampalataya sa akin. No? Hindi sila sumampalataya. Sabi sa John chapter 16 verse 9. Okay? Kaya ano yung parusa sa mga taong tatanggi sa Biblia, sa salita ng Diyos, sa offer ng Diyos, ng kaligtasan, biyaya ng Diyos. Sa Israel, yung parusa ng Diyos sa kanila ay curse, 1,900 years, and then wala silang bansa, tinanggal sa kanila yung pagpapala, nagkaroon sila ng kagutuman sa loob ng mahabang panahon. Paano naman yung mga tao na tatanggi ngayon? Anong parusa naman yung sinasabi ng Biblia? Ang sabi po sa Bible, kung ngayong panahon tumatanggi ang tao, hindi po 1,900 years persecution, kundi dadalhin sila ng Diyos dito. Na nagbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos, sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Panginoong Diyos, ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggan. Tama po? So, ang bansang Israel, tumanggi sila sa salita ng Diyos. Tinanggihan nila si Jesus. Tama po? Yung pag-ibig ng Diyos, tinanggihan nila. Pinarusahan sila ng Diyos sa loob ng 1,000 taon, 1,900 taon. Pero,
Ngayon, kung ang tao ay tumatanggi sa salita ng Diyos, hindi po 1,900 years. Dadalhin sila ng Diyos sa lugar na ito at sa tinatawag na kaparusahang walang hanggan. Okay? Hindi naman alam ng tao yon, tama po? Kaya yung mga in-invite ninyo, naitanggi nila yung pinaka magandang offered ng Diyos sa kanila. Tama po? Dahil siguro iniisip nila magandang offered ng trabaho sa akin, di ba? Pero mas maganda din, higit doon ay ang offer ng Diyos. Tama po? Ngayon, kung naitanggi nila yung alok ng Diyos, kung hindi nila pinakinggan yung panawagan ng Diyos, ng tinig ng salita ng Diyos, hindi sila paparusahan ng 1,900 years. Paparusahan sila ng walang hanggan. Yun po yung magiging impact sa kanila. Okay? Kaya sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila. Kanino po? Sa bansang Israel. Okay? Bilang halimbawa. Okay? At nasulat bilang pangaral. Kanino po? Sa Gentiles nation. Sa atin na dinatna ng katapusan ng mga panahon. Ang ibig sabihin, kung ang bansang ito na pinili, tinawag, pinagpala, tapos tumanggi sa salita ng Diyos, sila ay sinumpa, pinarusahan, paano pa kaya tayo? Tama po? Kung tayo ay tatanggi, kung ang tao ay tumatanggi sa panawagan ng Diyos dito, so ang sabi, inihahanda yung nagliliyab na apoy at walang hanggang parusa. Kaya yung bansang Israel, sabi po, sila ay naging halimbawa para sa atin at nasulat dito sa history bilang ano ba? Bilang pangaral sa atin. Kaya kung nakikita natin sila sa nangyari sa kanila na sila ay pinarusahan dahil sa kanilang pagtalikod at pagtanggi sa Biblia, sa salita ng Diyos, nagiging aral sa atin. Paano kung tatanggi din ako? Di ba? So, hindi ako parurusahan ng Diyos ng 1,900 years. Parurusahan ako ng Diyos ng walang hanggang parusa. Dahil inialok sa akin yung kaligtasan ko, pero ito ay aking itinanggi. Alam po? Kaya po, ganun pa man, ayon sa Biblia, kahit na dumana sila ng matinding persecution, dumana sila ng parusa, ipinangako din ni Jesus Christ na darating ang araw, sila ay manunumbalik sa kanilang sariling bansa. Okay? Kaya yung topic natin ay Signs of the Last Days. Tama po? Ano ba yung mga palatandaan na maaari nang bumalik si Jesus? Isa sa mga evidence ng maaaring dumating ang Panginoon ay yung restoration ng bansang Israel. Okay po? After 1,900 years. Okay? Kaya ipinangako ito sa kanila ng Panginoon. Okay? God promised to restore Israel before Jesus' second coming. Okay po? Kaya sabi po dito sa Mateo chapter 24 verse 32, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tagaraw. Gayun din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Ito pong talatang ito ay tumutukoy tungkol sa pagbabalik ni Jesus, kung ano yung sign. Tama po? Yan sabi sa Bible, sa iyong kapigatian, kapag lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo, sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong pakikinggan ang kanyang mga tinig. Sa mga huling araw, ang tinutukoy niya itong ating panahon. In the last days. Okay? Kaya yung fig tree, ito po yung bansang Israel. Okay? At yung branch and leaf, yung kanilang independence at panunumbalik noong 1948. 48. Okay? At yung summer, yung Jesus second coming. Okay? So, tignan po natin to. Okay? Our people were scattered for 2,000 years.
and now brought back to their own nation, which has never happened to any other nation before. It's a great miracle. The fact that Jerusalem came back into the control of Jewish government is looked at by most prophecy teachers as a major fulfillment and a sign of the end times and the return of Yeshua. Jesus gave an interesting parable in Matthew 24. He said, I want you to look at the fig tree. He said, when the branches of the fig tree become soft, and when the first leaves come out, then you will know that the end is near, and that generation will not pass away till all that happens. The fig tree is the nation of Israel. The nation of Israel has been dry and stiff spiritually concerning Jesus. The nations being soft means that the people's hearts will begin to soften and at least be willing to listen to the message of the gospel. Today, when we share the gospel, people are open, very open, all over the country. That is the branches becoming soft. We believe there are about 14,000 believers in Jesus under this title. When I was 17, I remember there were about 200 to 300 believers. After 30 years, we have this number of about 14,000. This is even a greater miracle than the miracle of departing the Red Sea or the wall of Jericho falling down. So I do believe that we are in the end times. I do believe that the return of Christ is... So sabi nila, we believe na ang pagbabalik ni Kristo ay malapit na. Tama po. Dahil nakita nila yung tala orasan ng Diyos ay ang bansang Israel. Okay po. Kaya yung restoration of Israel after 1,900 years. Okay po. Blessing turned into curses. Okay. Thank you, sister. Desert and now recovery of land. Okay. Great nation, diaspora, and now return of the people to their land. Okay. Blessings, death, and now recovery of their country. After 1,900 years, sila ay bumalik sa kanilang sariling bansa. Okay? Imposible yun, di ba? Kung walang Diyos. Diba po? Kaya yung Israel, recovery of their country. Okay? Sinong makakarinig ng kanyang bagay, sinong nakakakita ng ganyang mga bagay, ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Sapagkat sa pasimula pa lamang ng pagdaramdam ng Sion ay isiyang niya ang kanyang mga anak. Isaiah 66 verse 8. Ito po yung propesiya ni Isaiah tungkol sa panunumbalik ng bansang Israel. Okay? 700 years ago, sinulat ni Isaiah. Okay? Kaya sabi po, the Palestine Post, the state of Israel is born. Okay? Kaya noong May 14, 1948, isinilang ang isang bansa. No? Sila po ay nanumbalik sa kanilang sariling lupain. Okay po? So si Ben Gurion, yung unang-unang prime minister sa panahon ng Independence Day of Israel. Okay? Natupad yung propesiya ni Jesus Christ sa kanila. Okay? After 1,900 years. Kaya sabi po, ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Kaya kung titignan natin, yung panahon ng sinabi ni Isaiah, hanggang sa manumbalik sila, no? Actually, kung walang Diyos na kumikilos dito, napaka-imposible, di ba? So, recover of a strong country and powerful country. Lahat sila ay unti-unting bumalik sa kanilang bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? Okay? Yung mga tao bumalik din po. Okay? Kaya sabi po, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Aking dadalhin ng iyong lahi mula sa silangan, titipunin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilaga, hayaan mo sa timog, huwag mong pigilan. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na malayo nagmula at ang aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa.
no, doon sa apat na corner ng mundo, 'di ba? Ang sabi rito, mula doon sa silangan, sa kanluran, sa timog, at ang sabi po doon ay dalhin mo rito ang aking mga anak na nasa malayo nagmula, yung hilaga. Okay? So mula doon sa iba't ibang panig ng mundo na sila'y ikinalat, okay? Silangan, tapos hilaga, at timog. Tama po? Bumalik sila sa kanilang sariling bansa. Okay? Kaya yung kanilang mga tao mula doon sa iba't ibang panig ng mundo, mga Israelita, ay nanumbalik. Okay po? Ito yung Jewish Exodus in Russia. Okay po? And Soviet Jews returned to Zion. This is the fulfillment of prophecy ng Isaiah na aking sabihin sa hilaga, hayaan mo sila. Okay? So after 1,900 years, yung propesya ng kanilang restoration ay natupad bilang signs ng second coming ni Jesus Christ. Okay po? Ito po yung mga Ethiopian Jews na bumalik din po. Okay po? Tignan po natin to. Okay po? The Jews of Ethiopia call themselves Beta Israel, which means the house of Israel. Beta Israel was isolated for thousands of years from the rest of the Jewish world. In May 1991, the State of Israel launched Operation Solomon to rescue the 15,000 remaining Ethiopian Jews in Ethiopia during an incredible non-stop 36-hour period. There was a time when the Jews of Ethiopia were a mighty tribe that ruled the land. Living in their thatched huts, they ruled the mountain highlands around Lake Tana. They were a people who studied the Torah, who were strictly observant, and remembered when Jerusalem was mighty. נכנסנו לציפור גדולה עם כנפיים מברזל, עם קצת בכתה והברוב בזמן שתק. אחר כך הוא אמר לי בן, החוצה תסתכל, עכשיו שמיים עננים, בסוף זה ארץ ישראל. בספר הספרים כתוב שהיא טובה, חלב אפשר לשתות שם מתוך האדמה. אברהם אבינו עשה בה את הברית, ומקומנו שם, אלוהים הזה החליט. A total of 36 jumbo jets and transport planes, with all the seats removed to accommodate the maximum number of passengers, brought the last of the Beta Israel to their new home in Israel. Kaya po, ang sabi po dito, ang mga Israelita ay pagkatapos ng pangako ng Diyos sa kanila na sila ay manunumbalik, ito po ay already fulfilled. Yung evidence na sinabi ni Jesus na sila ay muling ibabalik sa kanilang sariling bansa. Okay po? Ito po yung mga Israelita. Okay? Bumalik sila sa iba't ibang panig galing sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? And yung kanilang land, okay, na-restore. Ang lupain na maging sira ay mabubungkal sa harip na sira sa paningin ng lahat ng nagdaraan at kanilang sasabihin, ang lupain ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden. Okay? At ang sira, giba at wasak ng mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Okay? Yung restoration ng kanilang land. Okay? Mula doon sa pagiging disyerto, ngayon ay naging fertile land. Okay? So, yung dating giba ay muling itinayo. Okay? After 1,900 years. Okay po? Before and after. Okay?
Kaya yung kanilang panunumbalik ay isa sa mga remarkable evidence and signs na sinasabi ni Jesus ng kanyang pagbabalik. Okay? So ito na po. Kung magkagayon, malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako. Tinamnan ko ang dakong sira, akong Panginoon na nagsasalita at aking gagawin. Okay? Before and after. Po. Yung kanilang economy. Actually, last time nakinig ako sa sinasabi ng Prime Minister ngayon ng Israel, sabi nila, 10 years target nila para maging independence sa economy. Hindi na sila tatanggap ng suporta galing sa Amerika. Okay? Dahil yung economy nila ay napaka-unlad sa panahon ngayon. Okay? Yan sabi po, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya nagbigay siya ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. In Deuteronomy chapter 8, verse 18. Okay? Kaya yung kakayahang magpayaman, wealth in the hands of Israel. Okay? Itong mga taong ito, mga Hudyo, di ba? Si Bill Gates, si Rockefeller, si Andrew Carnegie, si Henry Ford, lahat silang mga may pangalan sa Amerika ay mga Hudyo. Okay? So lahat ng mga makapangyarihang mga company ay pag-aari ng mga Hudyo. Okay? Nasa kanila yung kayamanan ng bansang ito. Okay? Sa panahon yon kayo aking ipapasok, sa panahon na kayo aking tinipon, aking gagawin kayong bantog at pinupuri ng lahat ng mga bayan sa daigdig. Kapag ibinalik ko na ang inyong mga kapalaran sa harapan ng inyong paningin, sabi ng Panginoon. Po. Si Beethoven, si Albert Einstein, Jewish people, okay. Si Steven Spielberg, kilala niyo ba to? Hindi niyo makilala ang mga taong ito? Kilala niyo? Si Albert Einstein ang nakaimbento ng atomic bomb na inihulog sa Japan nung panahon ng gera. Okay? Tapos si Steven Spielberg sa mga movie industries. Siya po yung nakaimbento. Okay? Si Larry Page and Sergey Brin, kilala niyo po? Sila naman ang nakaimbento ng Google. Ginagamit natin to ngayon, di ba? Kaya ngayon, lahat ng mga pangalan ng tao halos nasa internet na. Survey. Okay. And then si Mark Zuckerberg. Kilala niyo ba to? Pag wala kayong Facebook, hindi niyo to kilala, di ba? Kaya tignan niyo yung letter F. Ano po yung nasa dulo? Nakayuko. Kaya marami ngayon nagiging tamad at alipin ang Facebook, hindi makakilos, lagi nakayuko dahil lagi nakatangi. Tama po? Hindi na mautusan. Siguro nakaka-relate kayo. Pag inutusan mo, mamaya na. Nagpe-Facebook pa. So kaya pala yung letter F ay nakayuko. So si Sam Altman ang creator ng GPT. Okay? AI. Tama po? Artificial Intelligence. Mga Hudyo. Kaya sabi, kung magkagayon ikaw ay makakakita at maliliwanagan, ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Okay? Hindi lang yon, yung Dead Sea ay mayroong malaking kayamanan na nakaimbak. Okay? So sabi po, yung Dead Sea wealth, the minerals of Dead Sea is 4 times of the wealth of USA. Okay po? Yung kanilang economy. Okay? Gagawin ka ng Panginoon sa ulo, hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka magpapasailalim. Kung iyong papakinggan ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na iyong susundin at gagawin. Deuteronomy chapter 28, verse 13. Okay? Maging yung tinatawag na AIPAC, ito po ay isang organization sa Amerika. Lahat ng mga presidente ng Amerika ay pumupunta dito para kumuha ng suporta sa mga Hudyo. Okay? Si Barack Obama, si Joe Biden, si Trump ngayon, di ba? Siya ang presidente ng Amerika. Okay po? So kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos, maingat mong gagawin ang kanyang mga utos na aking iutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon. Yung kanilang restoration ay panunumbalik nila
na restore yung kanilang law. Okay? Kaya sabi po, yung power, influence, intelligence of the Israelites. Okay? Yung mga sikat na mga universities, sila po yon, siyempre. Tama po. So, yun po yung second coming. Yun po yung history ng Israel. Mula doon sa kanilang tinanggap na pangako, kasunduan ng Diyos, sa kanilang pagbagsak. Tapos yung sinabi ni Jesus na sila ay kakalat, pero bago dumating si Jesus, sila ay muling ibabalik. It is already fulfilled. Tapos na. Okay? Noong 1948, May 14, natupad na yung kanilang panunumbalik. Yun po yung propesiya na nangyari na. Tama po. Ibig sabihin ng prophecy, 1,900 years, binanggit yung mangyayari. So after 1,900 years ay natupad. Okay po. Yung 1,000 taon, napaka-imposible. Tama po? Nasaan kaya ang Pilipinas nun? Baka nakalubog pa sa dagat, ano? Kaya yung second part ng signs of Jesus' second coming, nakasulat sa Matthew chapter 24. Okay? Dito po sa Matthew chapter 24, yung mga disciples may tanong kay Jesus. Okay? Ang tanong nila kay Jesus, bago umakyat sa langit si Jesus, nagtanong sila. Okay? Samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilan ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Yun yung unang tanong, yung kanyang pagbabalik. Ano ang tanda ng iyong pagdating? Signs, ano bang palatandaan? At katapusan ng panahon. So nagtanong yung mga disciples ng 3 tanong kay Jesus. Una, kailan ba mangyayari yung pagbabalik mo? Pangalawa, ano ang mga palatandaan? Pangatlo, at palatandaan ng katapusan ng mga panahon. Katapusan ng mundong ito. Tama po? So sumagot si Jesus. Sabi niya, sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ng sinuman, sapagkat maraming darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ng sinuman. Ano ba ang ibig sabihin ng mailigaw? Ang ibig bang sabihin, pupunta ako ng Hong Kong, napunta ako ng Taiwan? Ganun ba yon? Tumutukoy ito tungkol sa pananampalataya ng tao. Sapagat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami, hindi konti. Ang ibig sabihin ng ililigaw nila ang marami, mas marami yung maniniwala sa false gospel and false teaching and false teacher and false pastor kaysa truth. Kaya kung maraming tao dito sa lugar na ito, kakaunti lang yung nakikinig ng tunay na ebanghelyo. Tama po? Mas marami ang naliligaw. Tama po? Yun ang sabi ni Jesus, in the last days. Kaya ngayon, napakahirap mag-evangelize. Ang tao ay nakafocus sa kanilang sarili kaysa kalagayan ng kanilang espiritu. Tama po? Yun ang sabi ni Jesus, in the last day. And then, sabi niya, sa verse 6, makakarinig kayo ng mga digmaan, bali-balita ng mga digmaan. So, meron po ba nito? Sinasabi ng Bible, ngayon, nakikita natin ito. Tama po? Nagkakainitan yung mga bansa ngayon, Russia, Amerika, Ukraine. Yung gera sa Ukraine hindi pa natatapos hanggang ngayon, di ba? Yan daw yung makikita natin. And then, sabi po ng Biblia, sapagkat maglalaban ang bansa, sa bansa, ang kaharian, laban sa kaharian. Meron bang mga bansang naglalaban ngayon? Meron. Magkakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang dako. Meron po ba nito ngayon? Lahat ng mga sinabi ng Biblia, nakikita natin sa ating panahon. Tama po? And then, sabi niya dito, maraming tatalikod at magtataksil, ano po sa isa't isa, maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Siyempre, sa ating panahon, hindi po prophet ang mas marami, maraming pastors. Okay? Actually,
Hindi lahat ng mga churches na Christian na tinatawag ay totoong nangangaral ng ganitong ebanghelyo. Bakit po? Alam niyo po, bago po ako na-save, 13 years ako nagpapastor sa iba't ibang denomination. Bago po ako na-save. Kaya, sa ating panahon, mas maraming mga false pastors and false teachers because of false gospel. Kaya yung mga pastor, nagturo ng false gospel, nag-produce ng maraming mga false Christian. Halimbawa po, kung yung tungkol nga sa kaligtasan, tama po? Kasi importante dito sa atin yung salvation, tama po? Before my salvation, hindi mahalaga sa akin yung kaligtasan dati. Pero nung naligtas ako, na-realize ko, iyon yung precious sa paningin ng Diyos. Kaya kayo nandito, di ba? So dati, naniniwala ako na pag pinatanggap mo ang isang tao, pupunta na siya sa langit. Pero I found out, yung ganong kaligtasan ay conditional. At yun dati ang itinuturo ko. Bago po ako naligtas dito sa gospel na ito. 13 years ako po sa iba't ibang denomination. No? Nag-aaral pa ako sa seminary. Kaya nagulat ako. Tama po? Akala ko, saved na ako. So saan ko nakuha yung ganong turo? Sa nagturo sa akin. Hindi ko kasalanang maniwala sa mali dahil hindi ko naman alam yon that time na mali. Nalaman ko na lang na yon ay mali nang humarap ako sa salita ng Diyos. Nang dumalo ako sa isang Pastor's Bible Seminar sa Pilipinas. Na-invite ako. First Pastor's Filipino Bible Seminar. So nung dumalo po ako doon ko po natanggap yung aking salvation. Siyempre nakakahiya yun, di ba? Pero iniisip ko, paano pagharap mo sa Diyos? Di ba? Itatago mo yung totoo. Kaya I believe sa ating panahon, kaya maraming false believer and false born again dahil maraming mga false pastors na nangangaral ng false gospel. Kaya kung sinabi mong ligtas ka dahil tinanggap mo si Jesus, kung hindi mo siya tinanggap, di hindi ka ligtas. So conditional yon, nakadepende sa decision mo. Tama po? Hindi nakadepende sa kamatayan ni Jesus na ang kasalanan mo ay binayaran. Tama po? So kaya, napakaraming mga Christian ngayon, ganon ang kanilang thinking. Tama po? So sabi ng Bible, in the last days, mas marami yung ililigaw. At sino ang nagliligaw sa kanila? Yung mga nagtuturo. At madali kayong maliligaw pag doon kayo sa internet. Napakaraming magagandang turo doon. Alam nyo, kahit ako minsan tinitingnan ko, pag pinakinggan mo, parang ang huhusay naman talaga, katatalino naman talaga nila di ba? Pero ang tanong, tama ba yung salvation? Dahil yung pinakamahalaga sa paningin ng Diyos, yung kaligtasan ng iyong kaluluwa. Hello, tama po? Kaligtasan saan? Okay? Sabi ng Bible, okay, doon sa Mateo chapter 10, babanggitin ko po uli, kaligtasan ng iyong kaluluwa dito sa lugar na ito. Tama po? Kaya kanina sinabi, yung mga taong hindi kikilala sa ebanghelyong ito ay dadalhin sa nagliliyab na apoy at tatanggap ng walang hanggang kaparusahan. Kaya ang tao, handa nilang ipagpalit yung material na bagay kahit ang magiging kapalit, yung kapamakan ng kanilang mga kaluluwa. Okay lang sa kanila na yung kaluluwa nila ay mahulog sa impyerno basta makuha nila yung material na bagay na gusto nila. Kaya yung kapalit ng paghahangad nila ng material na bagay ay kapahamakan naman ng kanilang kaluluwa at pagkahulog sa impyerno. Meron ba kayong kaluluwa? Ay pag wala ho kayong kaluluwa, hindi nyo kailangan salvation, di ba? Kaya hindi na pag-iisipan ng tao, di ba? Kaya sabi ni Jesus, in the last days, maraming mga false teacher and false prophet. Okay? Kaya sabi dito, maraming bulaang propeta ang liligaw ang marami. Tapos, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Dahil sa paglaganap ng kasamaan. Tignan po natin yung society.
yung mga nangyayari ngayon na krimen, yung mga nangyayari ngayon na krimen ay mas malala, mas pabata ng pabata ang gumagawa ng krimen. Tama po? Dahil yung pag-ibig nila sa Diyos ng tao nalipat sa kanilang mga sarili at sa mga bagay dito sa sanlibutan ito. Tama po? Kaya sabi ng Bible, in the last days, ang tao ay mas magiging masama. Katulad sa panahon ni Noe, bumalik lang yung kalagayan ng tao. Tama po? Kaya sabi po dito, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa inyo sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Kaya yung magandang balita, patuloy ipinapangaral sa atin. No? At dito dumating sa inyo, kahit malayo kayo, di ba? Nandito kayo sa Hong Kong, sinundan kayo ng gospel. Sana kayong mga Pilipino dito, isipin nyo yung pag-ibig ng Diyos sa inyo. Tama po? Kasi kung tutuusin, mahirap nyo maisip yung kalagayan ng kaluluwa nyo dahil busy kayo dito sa trabaho. Tama po? Pero napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa inyo at sa atin, di ba? Itong ebanghelyong ito, dinala dito para mabigyan kayo ng chance, di ba? Hello, tama po ba? Kasi napaka-imposible ng ganitong bagay, di ba? Ako nga, hindi ko nga alam na makakarating ako dito sa bansang ito eh. Pero nung araw ay meron akong passion o meron akong burden sa mga OFW na madala yung ebanghelyo. Pero that time, hindi pa ako totoong ligtas. Yung hawak, pinaniniwalaan kong gospel ay mali. Siguro kaya hindi inalaw ng Diyos. Kasi pupunta ka doon para magturo ka lang ng mali. Tama po? Hindi ka nagdadala ng kaluluwa sa langit, nagdadala ka ng kaluluwa sa impyerno. Hanggang sa maligtas po ako. At ngayon, panahon ito, inalaw ng Diyos. Pero hindi ako nagtuturo sa inyo ng maling ebanghelyo, itinuturo ko sa inyo ngayon kung ano yung tunay at totoong ebanghelyo na natanggap ko rin. Tama po? Kaya malinaw sa akin ito dahil ako mismo naligtas sa ebanghelyong ito. Tama po? Kaya yung magandang balitang ito, dinadala sa atin. Okay? Kaya tignan natin yung mga history ito. Una, yung signs of the end times in the Bible. Okay? Sabi po, in the last days. So lahat ng mga ito ay nakikita natin sa ating panahon. Tama po? Yung history ng Israel na restoration, yung maraming tagutom, lindol, lahat ng ito nakikita natin ngayon. Tama po? Ito yung binanggit ni Jesus. Makikita ninyo yung mga bagay na ito, malapit na siyang bumalik. Okay? Una, sabi po, maraming Kristo ang ililigaw, maraming lalabas na false Christ, ililigaw nila ang marami. Kaya maraming sumusunod sa kanila ngayon, di ba? Alam nyo po, abang nakikinig yung mga taong ito, hindi nila alam na sila ay dinadaya sa kanilang paniniwala. Kaya, yung kanilang pananampalataya ay nakapokus sa maling paniniwala. Okay? Mabuti sana kung ang magiging kapalit lang nito ay pera. Pwede mo pang mabawi. Kung maniwala ka na ang kapalit lang ay pera, pwede mo pang mabawi. Pero kung maniwala ka sa mali na ang kapalit ay kapahamakan ng iyong kaluluwa, katulad ng lalaking mayaman na nahulog sa impyerno na hindi niya nalaman na may pangangailangan siya sa kanyang kalagayang espiritual, nung humarap na siya sa Diyos at napunta siya doon sa kapahamakang iyon, wala na siyang chance. Tama po? Humarap na siya sa pagdurusa doon sa apoy, kahit na humingi pa siya ng awa sa Diyos, wala nang panahon. Tama po? Kaya maraming mga yon sumusunod sa mga bulag na taga-akay, sabi niya. So maraming mga Jesus ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Russian Jesus meron. Okay? Depende sa mga bansa. Tapos, USA, American Jesus meron din. Di ba? Okay. And then, African Jesus. Iba-ibang kulay, iba't ibang bansa, may mga Jesus silang kinikilala. Okay po? And then, Kenya Jesus, meron din. Okay? Sa Pilipinas, meron ba? Meron din, kaya lang nakakulong ngayon. Tama po? Tignan natin kung ano yung statement niya. Mas
Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayon sa kanya, siya ang may-ari ng sanlibutan. I am now the owner of the earth. Mayaman siya. I am now the owner of the world. Siya rin daw ang may-ari ng lahat ng kaluluwa. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit anong pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatiin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Siya ba? Sa tingin niya. Kaya, kung basta-basta, paano naman yung mga nakikinig sa kanila? Sumusunod sa kanila. Minsan nga, parang mas masigasig pa yung maling pananampalataya kaysa totoong ligtas eh. Minsan, parang yung mga totoong ligtas, hindi mo makita, ligtas ba talaga to? Parang mukhang mas mabait tignan yung naniniwala sa false teaching kaysa totoong pananampalataya. Sorry po bato-bato sa langit, ang tamaan daw ay sa pool. Hindi ba? Kung titignan mo, napakaraming matatalino, mahuhusay na tagapagturo, talaga namang ma-entice yung desire mo sa knowledge. Pero ang problema, saan ka dadalhin? Okay. Kaya sa Isaiah chapter 57 verse 16, sabi po, sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o magagalit man akong lagi, sapagkat ang espiritu na nanlulupaypay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. So ito yung tunay na may-ari ng kaluluwa. Tama po? Siya ang creator. Hindi yung tagapagturo. Tama po? Sabi, aking ginawa. Ito yung Diyos. Tama po? Kaya kung tayo, basta-basta na lang tayo, tumatanggap ng mga turo, makikinig tayo, hindi natin alam yung mga background dito, dahil gusto natin magandang pakinggan, mag-ingat po kayo. Kasi si Satan, ini-entice niya yung mata at tenga ng tao para maakit at maniwala. Tama po? Haharap ba sa inyo si Satanas ng may sungay, tapos may hawak na karet, haharap sa'yo? Tapos may encourage ka ba? Wow, ang ganda naman tignan ni Satan. Ganun ba? Hindi. Mai-encourage ka. Tama po? Walang hindi maganda sa iyong paningin, pero ang kaluluwa mo ang kapalit. Okay? In the last days, maraming mga ganito. Kaya, alam nyo, nung ako po ay na-born again, I found out na maraming klase ng turo ng kaligtasan against dito sa totoong ebanghelyong ito. Kaya, mag-ingat po kayo basta-basta makikinig sa mga church. Maraming mga churches naniniwala ang kaligtasan daw nawawala, ang kaligtasan kailangan baptism, ang kailangan magsikap ka, kailangan tanggapin mo, napakarami. Kaya dapat po mag-ingat kayo. Tama. Bakit po? Sapagkat before ako masave, hindi ko alam na yan ay mali. Tama po? Kaya sabi ko, grabe pala itong pandaraya na ito sa loob ng tinatawag na Kristyanismo. Okay? Mabuti sana kung ang nakataya lang ay pera. Pero kaluluwa ang kapalit, kapahamakan. Tama po? So, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako. At mga lindol sa iba't ibang dako, magkakaroon ng malalakas na lindol. Dalawang mata, nakikita natin yung nangyayari. So, sinabi rin ng Biblia, ito ay sa mga signs. 2004, Indian Ocean quake triggered a tsunami that caused deaths and mayhem in 39 countries. It's estimated that more than 200,000 lost their lives in that single earthquake. It was so powerful, it moved the island of Sumatra 100 feet and caused the planet to vibrate like a tuning fork. There were 11 in 2005, 15 in 2006, 20 in 2007, and 22 in 2008. That year in Sichuan province in China, a magnitude 8 earthquake killed at least 68,000 people, with 18,000 still missing. Strong aftershock, some exceeding magnitude 6, continued to hit the area for months after this main quake. There were 30 major earthquakes in the year 2009,
And 2010 opened with one of the worst earthquake disasters to ever hit the Caribbean. When asked by his disciples to tell them the sign of the coming of the end of the world, or the end of this age, among the signs Jesus listed were worldwide earthquakes. Kaya yung earthquake ay worldwide, tama po? So maraming mga ebidensya nakikita natin sa ating panahon. Okay? Sa iba't ibang panig ng mundo, nangyayari ito. Okay? Sa Pilipinas, meron din po, di ba? Sa Bohol, okay? Tapos sa Nepal, okay? Sa Surigao. Okay? So, sa Pilipinas, hindi lang natin alam, maraming mga pagyanig na nangyayari. Ganito karami. Okay? At ayon dun sa mga balita, may hinihintay pang isang malakas, di ba? Lindol. Tsunami. Pagputok ng mga bulkan. Sunod-sunod na ang mga kalamidad na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Ito na ba ang senyales na nalalapit na ang kinatatakutang The Big One? So, kaya ho, kung nag-iisip lang po kayo, mag-ipon ng kayamanan at mag-iipon ng pera, ay delikado po yung ganon, di ba? Dapat maisip natin na malaman din natin na may pangangailangan din pala yung aking espiritu. Okay? May mga tagutom. Sabi, magkakaroon ng tagutom sa mga iba't ibang dako. Meron po bang famine? Siguro, kaya kayo nandito dahil mahirap ang buhay sa Pilipinas. Napaka-bayani ng mga Pilipina o mga Pilipino. No? So, dahil sa kailangan yung pagkain. Okay? So, hindi lang sa Pilipinas, sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa Gaza, dahil sa gera, nagkakaroon ng tagutom. Tama po? The Hunger Belt Map in Philippines. Okay? Lahat ng ito, at meron din pong mga nakakahawang sakit, yung salot, di ba? Magkakaroon ng mga tagutom at salot. Actually, nung panahon na may nagpunta ritong Filipino pastor, that time may COVID. Tama po? Maraming namatay sa COVID, di ba? At napakahigpit. Alam niyo ba, yung COVID ay nagdala ng maraming problema dahil bawal lumabas. Tama po? Sa bahay lang. Okay? And then, yung mga HIV, yung mga virus ay nakakamatay sa ating panahon. Tama po? Dengue. Okay? Magkakaroon ng mga maraming salot. Problema sa kapaligiran, yung pagpapalit ng klima, climate change, tama po? So yung mundo raw ay parang damit na naluluma unti-unti, parang kasuotang unti-unting naluluma. Okay? Yung climate change, tama po? Pataas ng pataas yung heat index ng mundo, tama po? So baka nandito yung bayan nyo, 53, pinakamataas sa Zambales, tama po? Napakainit niyan, tama po? So, dati, 30 lang, di ba? 30. Pero ngayon, umaabot sa 40 plus pataas. Okay? Yung heat index ngayon, mas mataas. Australia is on fire. Okay? Kaya ho, yung digmaan, di ba? May digmaan sapagkat maglalaban ng bansa sa bansa. Okay? Makakarinig kayo ng digmaan at mga bali-balita ng digmaan. Okay? Tignan natin ito.
Kaya yung digmaang ito ay nakahanda na rin. Tama po? So, kung titignan natin, yung mundong ito ay nakadestiny para mawasak. Okay? The last war is nuclear war. Okay? Ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inihanda para sa araw ng paghukom. Noong unang panahon, ang ginamit ng Diyos para hukuman ang mundo ay sa pamamagitan ng tubig. Tama po? Sa panahon ni Noe. Pero ngayon, gagamitin ng Diyos yung apoy. Kaya sinabi ko sa inyo kagabi, may dalawang apoy sa nagagamitin ng Diyos, yung lake of fire at saka yung nuclear war. Dahil yung nuclear ay apoy of fire. Okay? Kaya ngayon, nakaredy na ito sa mga malalaking bansa. Tama po? Yan na yung pinakamalakas na sandata ngayon ng mga makapangyarihang bansa. Tama po? Kaya kung titignan natin, ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo. So, ibig sabihin, sa pagtama ng radiation, ng heat, ng nuclear, matutunaw yung kanilang katawan. Tama po? Yung bakal ay nalulusaw, gaano pa kaya yung tao? Dahil wala namang namatay na nakatayo na nabubulok, lahat nakahiga. Okay? Kaya tungkol po yan sa nuclear. Okay? So ito po yung panahon ngayon. Okay? Nakaredy na to. Okay? Kaya sabi po, aking lubos na lilipulin ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Okay? So pag tumama po yung nuclear sa tao, ito po yan. Okay? Hanggang sa malusaw. So yung paglaganap ng kasamaan, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw, darating ang panahon ng kapigatian, sapagat ang mga ito'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos. Ganon daw magiging kasama ang tao in the last days. Actually, pag nanonood tayo ng balita, maraming patayan, di ba? At ang tao hindi natatakot pumatay, di ba? Minsan, sinachap-chap pa, minsan, grabe yung murder sa ating panahon. Tama po? Bakit po? Dahil sa drugs. Mali. So, yung kalagayan ng tao, una, yung kalagayan ng religion. Tama po? Maraming madideceive. Yung spiritual condition ng tao ay mas marami yung maniniwala sa mali kaysa katotohanan. Tapos, yung kalagayan ng mundong ito, ng mga bansa, yung kalagayan ng economy ng mga bansa ay magiging mas worse scenario. Magkakaroon ng mga labanan yung bawat bansa. Tayo nga ngayon, may problema tayo ngayon, di ba? So, ibig sabihin, habang paparating ang Panginoon, yung situation ng mundong ito, ng mga bansa, ng mga sitwasyon ng pagkain, ng religion, ay magiging mas worse. And then, yung preparation ng sinasabi sa Revelation. Okay? Sabi po rito, ang lahat ng hamak at ang dakila mayayaman, ang mga dukha, mga malaya, mga lipin ay pinilagyan nito ng isang tanda sa kanilang kamay upang walang sino mang makapagbili maliban ng may tanda sa makatwid ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan. Ito pong verse na ito ay nakaprepare na in the future. Tama po? Yung cashless society. No? Ngayon ay yung card pa, yung nakalagay yung ating mga, kung may bank account kayo, itatap nyo lang minsan, payment, pati mga GCash. Okay? Pero darating ang araw, yung transaction ay ililipat sa katawan ng tao. Okay? Yung chips. Okay? Ilalagay sa kanang kamay, sabi rito, parang ganito. Okay? This is an RFID chip. I have it implanted into my hand. The chip inside of my hand can open cabinets and doors. This does not work. Here is my ring. Does not work. Here's motion.
Does not work. Here's my hand with nothing on it, nothing on my sleeve. Here's the chip. And it opens. All right, for everyone who's new here, I have a chip in my hand and it opens stuff in our house. Someone asked why we bought this. So, lahat ng mga sinasabi ng Biblia na mangyayari in the future ay naka-ready na ngayon. Tama po? Yung mga signs, lahat. Okay? Kaya ngayon, hindi pa kompleto ito lahat ina-apply. Tama po? Dahil sa hindi naman ito matutupad sa panahon natin. No? So, after ng rapture, mangyayari yung ganitong scenario. Okay po? Kaya sa Philippines, di ba, meron ng mga cashless transaction, GCash, tapos yung mga, ngayon meron naman sa sasakyan. Tama po, pag dumaan yung sasakyan sa mga tollway, di ba, automatic binabasa ng computer, so binabayaran na lang. Pero ilo-loadan mo yung card mo. Tama po? So, ibig sabihin, yung mga bagay na ito ay hindi pa fully implemented sa lahat, sa buong mundo, pero it is a preparation. Tama po. Preparation. Yan. Meron ng ganito ngayon. Tama po. Kaya habang papalapit ang Panginoon, lahat ng bagay na mangyayari in the future ay nakaredy na. Okay. So, yung mga tatanggap nito ay mahuhulog saan? Sabi po, ang usok ng hirap nila ipapailan lang magpakilaman, sila'y walang kapahingan araw at gabi. Silang sumasamba sa halimo at sa lawaran nito, sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Okay? So, yung pangangaral ng Ebanghelyo, okay? Kaya yung magandang balita ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig. Kaya yung Philippine Life or Mission sa Pilipinas ay nasa mahigit 100 na yung church kasama yung mission branch. Okay? Mabilis yung paglaganap ng Ebanghelyo dahil sa mga missionary at mga Pilipino. Okay? Kaya kung uuwi kayo ng Pilipinas, may church po kayong darat nandoon, kahit saan lugar kayong province. Okay? Kaya ang pinakamaganda na ginawa ng Panginoon, dumating sa atin yung totoong Ebanghelyo. Okay? Kasi pwede kang maniwala sa mali kung hindi mo alam kung ano yung tama. Tama. Pero ngayon, binigyan tayo ng Diyos ng chance marinig yung truth. Nasa sayo na yon kung gusto mong maniwala o hindi. Tama po? Yung Bible ipinangaral sa atin with the evidence, history, mga sign, lahat ng ito para yung pananampalataya natin hindi nang galing sa iniisip natin, galing sa laman ng Biblia, sa truth. Tama po? Kaya yung Ebanghelyo, magandang balita, ipinapangaral ngayon sa atin. Okay po? So lahat ng ito, signs in the last days ay natupad na, nakikita ng ating dalawang mata. Tama po ba? Parang malungkot kayo. So kung magtatanong kayo, pwede na bang dumating ang Panginoon? Actually, based on the signs, yung katuparan ng bansang Israel, restoration, yung mga nakikita nating, lahat ng ito na nakasulat ay dalawang mata nating nakikita. Kung tutuusin, pwede na bumalik ang Panginoon, di ba? Sinabi niya. Pero bakit hindi pa dumarating ang Panginoon? Ang sabi po ng Biblia, doon po sa Romans chapter 11, verse 25, okay? Upang kayo huwag magmarunong sa inyong sarili, mga kapatid. Nais kong malaman niyo ang hiwagang ito, na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel, hanggang makapasok ang buong bilang ng mga hentil. Sino po yung mga hentil? Tayo. Kaya yung gospel sa atin ay ipinapangaral o ipinapangaral sa mga Gentiles nation. Tama po? Yung gospel. Pero sabi po, habang ang bansang Israel ay hindi pa nila na nakikilala yung tunay na Messiah. Kaya sabi, hinihintay ng Diyos makapasok hanggang
makapasok ang buong bilang. Tama po? Hindi natin alam kung ilan yung bilang na yon. Tama po? So sana doon sa bilang na yon, sana doon sa bilang na sinasabi ng Panginoon, yung buong, sabi rito, hanggang makapasok ang buong bilang ng mga hintil, sana ho kasama kayo. Ang ibig sabihin makapasok, maligtas, makatanggap ng kaligtasan o ebanghelyo. Hinihintay ng Diyos. Makumpleto yung bilang ng mga hintil. Sana kasama kayo sa bilang na yon. Dahil kung hindi kayo kasama, walang pag-asa, mahuhulog yung kaluluwa nyo doon sa kapahamakan. Okay? So kaya, kung makumpleto yung bilang, ang sabi ng Biblia, darating ang Panginoon. Si Jesus babalik. Sabi dito, sapagkat ang Panginoon mismo bababa mula sa langit, may sigaw, may tinig ng arkanghel, may trumpeto ng Diyos, ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Okay? Yung mga namatay kay Kristo, yung mga ligtas na namatay, babangon sila. Tama po? Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, agawing kasama nila sa mga ulap, upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Sa gayon, makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Tama po? Dahil sabi ng Bible, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Tama po? In John chapter 14. Pag dumating si Jesus, sabi niya, kukunin tayo at dadalhin doon. Okay? Pero lahat ba makukuha? Lahat ba sasama? Gusto niyo ba sumama? Gusto nila sumama, ayaw naman nila makinig ng Bible seminar di ba? So, sabi po dito, pagdating ng Panginoon, kukunin yung mga ligtas. Sabi po, sa isang saglit, isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay ng walang pagkasira. Okay. Kaya pagdating ng Panginoon, kukunin lahat ng naligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyong ito. Kasi sabi po doon sa Roma, chapter 1, verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Yung kapangyarihan ng Ebanghelyo, hindi po yung religion. Tama po? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng bawat. Kaya yung pag-aaral natin, simula nung first session hanggang ngayon, tungkol sa nilalaman ng inyong pananampalataya. Tama po? Yung kaalaman ng pananampalataya, yung truth ng galing sa history, ng galing sa evidence, ng galing sa mga bagay na sinabi ng Biblia na nangyayari sa ating panahon. Okay? So, yun po yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Maligtas tayo. Okay? So, kaya, yung problema, tignan po muna natin ito. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. So, kung dumating ang Panginoon, ang tanging makakaalam lang yung mga totoong ligtas. Tama po? Pero may mga taong maiwan. Sa panahon ni Noe, binigyan ng Diyos ng pagkakataon yung taong maligtas sa pamamagitan ng ark ni Noe. Tama po? Kaya sinabi ron, si Noe ay nangaral ng katuwiran ng Diyos. Pero walang taong naniwala maliban sa pamilya ni Noe. Kaya yung pamilya ni Noe, nilagay ng Diyos sa loob ng ark. At ang sabi sa Bible, ang Diyos ang nagsara ng pintuan ng ark. Kung gano'n, hindi pwedeng buksan ng tao yon. Tama po? So, naiwan sa labas yung mga tao, dumating yung baha. Ngayon, nung dumating yung baha, pwede ba nilang sabihin, Noe, buksan mo yung pinto. Di ba magkaibigan tayo? Di ba magkumpare tayo? Pwede ba yung gano'n? Hindi pwede yung gano'n. Tama po? Dahil binigyan sila ng chance ng Diyos, makinig ng Ebanghelyo para maligtas, pero itinanggi nila. Okay. Kaya sabi doon, kung dumating ang Panginoon, walang nakakaalam kung kailan. Pero we can guess through the signs. Tama po?
na nakasulat sa Biblia. So, ibig sabihin, dapat ready tayo anytime. Dahil anytime pwedeng dumating. Dahil lahat ng mga sinabi ni Jesus, bago siya dumating, ito ang mga palatandaan ay nakita ng ating dalawang mata. Okay? Kaya ngayon, kung umiyak siya, pwede pa? Wala nang chance. Ito yung pagkakataon. Kaya nga sabi, ipangaral ang Ebanghelyo. Tama po? Ngayon, ipinapangaral sa inyo. Tama po? Kaya yung pagkakataon ngayon ay ibinibigay ng Diyos. Pero yung malaking problema, ang sabi po dito, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Kaya mayroong kukunin at may iiwan. Saan po kayo dito? Kukunin kayo? Kaya nag-aaral tayo ng Biblia para malaman nyo kung paano kayo kukunin. Huwag kayong pumayag na hindi nyo malaman kung paano kayo makakasama dito. Dahil nakasulat sa Biblia yung kaligtasan. Tama po? So, kailangan muna malaman natin sa Biblia kung sino ba ang Diyos. Ano ba yung mga bagay na dapat na gawin. Tama po? So, sabi, ang isa'y kukunin, isa'y iiwan. Talagang mayroong maiiwan. Tama po? Meron talagang hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Sabi, sa gabing yon, may dalawa sa isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Paano kung tulog ka? Makukuha ka ba? Baka hindi ako makukuha dahil tulog ako. Ibig sabihin, hindi ka ligtas. Kahit tulog ka o abala ka, pag ligtas ka, kukunin ka ng Panginoon. Sabi ng Bible, kilala ng Panginoon kung sino yung sa Kanya. Kaya dapat, sa pag-aaral na ito ay malaman nyo yung pinakamahalagang bagay. Ito yung kaligtasan ng inyong kaluluwa. Okay? Hindi lang kayo pumunta rito para magtrabaho. Medyo special yung case nyo sa Panginoon. Dahil dito pa kayo dinala ng Ebanghelyo, pwede naman sa Pilipinas. Di ba? Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng church na ito ay na-i-deliver sa mga Pilipino through the preaching ng gospel. Tama po? So, kaya dapat yung pangyayaring ito ay huwag po ninyong hayaang makalagpas sa inyo. Tama po? Kasi bakit po? Kaya ito ipinapangaral sa atin, kaya ito ipinapangaral sa inyo, dahil yung sa paningin ng Diyos, pag inilagay mo yung kayamanan ng sanlibutan ito, at saka yung isang kaluluwang kawawa, katulad ng tax collector na miserable sinner, sa paningin ng Diyos, yung kayamanang ito walang silbi. Pero sa paningin ng Diyos, yung isang precious soul ay mas mahalaga kaysa kayamanan ng sanlibutan ito. Hello, naintindihan niyo po? Ikaw yon, di ba? Kung titignan ka sa paningin ng Diyos, ikukumpara ka sa kayamanan at sa kaluluwa mo, mas mahalaga ka yung kaluluwa mo kaysa kayamanan na meron ang sanlibutan ito. Kaya, kung maiisip po ninyo yun, magpasalamat tayo sa Diyos, di ba? Kaya sabi rito, darating ang panahon, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Okay? Kaya kung titignan natin sa panahon ni Adan, yung tinatawag na age of conscience. Pero dahil yung tao tumalikod sa kanilang konsensya, ibinigay ng Diyos yung Bible, yung age of the law. Tama po? Dati isa lang yung utos, pero ginawang 10, yung 10 commandments. Tama po ba? Pero hindi nila sinunod yung konsensya nila, hindi rin nila sinunod yung salita ng Diyos. At dumating si Jesus, hindi rin ito kinilala. Kaya mula kay Jesus hanggang sa ating panahon, halos 2,000 taon na yung nakakaraan. At sa ating panahon, nakita natin yung sinabi ni Jesus, yung signs of the last days. Tama po? Sa ating panahon, nakita natin yung lahat ng sinabi doon sa Bible. Kaya kung matapos yung kaligtasan ng mga hintil, darating si Jesus para kunin tayo. At magsisimula yung tinatawag na tribulation sa panahon ng Antichrist, yung pagpasok ng one world government, yung cashless society. Ito yung tinatawag na gradual
judgment ng Diyos. Tama po? So lahat ng mga ligtas, kinuha, pagkatapos magsisimula yung gradual judgment ng Diyos. In the middle of 3.5 years, magkakaroon ng nuclear war. Okay? Kaya dire-diretso po yan hanggang dito. Okay po? Kaya pag binasa po ninyo yung Bible, yan po yung chronological history ng Biblia. Okay? So nasa na tayo? Nandito na tayo. Tama po? Tama po ba? Nandito na tayo. Nakikita natin yon. Tama po? So kaya yung tanong, saan mo nais gugulin ang iyong buhay na walang hanggan? Okay? Kaya ho yung purpose ng Bible seminar na ito ay para sa eternal life. Para sa buhay na walang hanggan. Hindi ho para sa religion. Bakit ko po sinasabi sa inyo? Ako po ay naligtas sa ebanghelyong ito and I am thankful to the Lord. Yung grace is even din sa mga missionary na pumunta sa Pilipinas. Kaya kung wala tayong interest malaman ito, darating ang araw, pagsisihan nyo man yung bagay na yon na napalagpas nyo, hindi nyo na marirecover. Tama po? So kaya yung sana, kayong nandito ay, or yung iba, ay sana ay magkaroon kayo ng ganung puso. Tapos pagbalik nyo sa Pilipinas, yung family, ma-evangelize. Okay po? So mamaya may isang session pa tayo, di ba? Tatapusin nyo ba? Okay. Tapusin nyo yung session hanggang bukas kung pwede. Dahil kung wala naman kayong mga commitment na mas mahalaga, ipag-pray nyo. Tama po? Ngayon, dahil siyempre yung sitwasyon natin dito ay dahil nagtatrabaho kayo kaya napunta dito, di ba? Pero may paraan ang Diyos. Nasa recording naman ito, pwede kayo magpatuloy, if in case. Pero kailangan tapusin nyo po yung session ng Bible Seminar para malaman nyo kung paano yung salitang kaligtasan. Okay po? Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga kaalamang ito ng salita ng Diyos na ipinapakita niyo po sa amin yung katotohanan kung ano po yung mangyayari sa darating na panahon at kung gaano kahalaga ang kaligtasan. Tulungan niyo po yung mga nakikinig dito na mabuksan ang kanilang puso at matanggap nila yung dakilang biyaya ng Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you for the time. Thank you very much, Pastor. Please give him a round of applause as well. So we will have lunch for about an hour and we will continue.